Nagsana ang mga kapatid nating Novo Ecijano sa will-to-win homecoming ni kapatid mo si Revillame sa kanyang Cabanatuan City, Nueva Ecija. At live mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na mga kapatid natin dyan? Hindi na itago ng mga Novo Ecijano ang excitement sa pagbisita ng TV5 kapatid host na si Pini Revillame dito sa lungsod ng Cabanatuan. Ang kinatatayuan ng NFT grounds kung saan gaganapin ang will-to-win homecoming ni Kuya Will. Kung makikita mo sa likuran ko, ito, nagsana yung mga kapatid natin. Excited o nakaabang manood dito sa venue at sabik na sabik makita ang kanilang kababayan na si Kuya Will. Si Efren Colina nga raw, madaling araw pa nagsimulang pumila. Kahit putol ang paa at naka-wheelchair, hindi niya raw alintana ang hirap at nakipagsiksikan pa sa mahabang pila. Matagal niya na raw kasing idolo si Kuya Will. Hiling ni Efren na matulungan siya ng TV host. Karamihan din sa mga pumila, mga matatanda at kababaihan, kaya naman ang magkapit-bahay na si Gina at Luz Bebita. Siksikan at tumakan ng araw ang eksena para makapasok lang
noon. Buong barangay daw sila na pumunta para sa live na pagtatanghal ni Kuya Will dito sa Cabanatuan. Simula kaninang tanghali, walang tigil ang last-minute preparations para sa Will to Win homecoming ni Kuya Will. Todo ensayo ang mga artist sir para sa kanilang performances na tiyak nagigiliwan ng mga manonood. Bukod sa entertainment, syempre, hindi mawawala ang mga papremyo ni Kuya Will. Gaya ng motorsiklo, washing machine, flat screen TV, at kotseng pang negosyo. Mainit na sinalubong si Kuya Will ng mga Novo Ecijano Fiesta, ang homecoming ng TV host. Bilang dating drummer, syempre, nagpasample din si Kuya Will ng talent sa pag-drums. At nakapanayam nga natin si Kuya Will kanina, narito ang bahagi ng kanyang isa kami para mapasaya yung ating mga dito ko nagsimula, lupang sindihan silangan, eka nga kung tawagin. Jess, Nikki, patikim pa lang yan. At bukod doon sa mga papremyo na nabanggit ko kanina, syempre hindi mawawala yung mga mabibigyan ng champion. Kaya ito ngayon, naghahanda na yung mga jester o yung mga host na para doon sa mga paparating pa lang na mga kapatid natin dito sa venue at mamayang 6 p.m. officially dito sa Cabanatuan. Salamat sa iyo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bali, nung una po is nag-try po ako ng online loan app. Nung una po is good naman siya, pero worst po siya ng power. How to deal with customer po. Naghahanap po ako ng alternative. Yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi niyo nung panahon na yon na naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw niyo makigulo doon, pwede na kayo dito. Tulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po Kasi dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. So, natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong pinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero, nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So, I thought, makatulong ako, kahit pa paano. At siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Kailan niyo po napag-desisyonan with finality na, o sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa... Gusto mo malaman 5 minutes. yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel. I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito lang dyan. Sumuntong sa mahirap. Half-hearted pa rin ako eh. So, walang isang tao na nag-joke sa'yo na, uy, sige na. Marami akong mga nakakakusap. In fact, hindi yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga hindi ito first time, pero ang nakakagulat eh, first time nyo talagang nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi nag-campaign ng mabait nila, nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga mag-file. Yung pamitakan, yung break-up, sabi mo na nagpapamayan. Tinutukoy mo ba yung Kailangan ba break-up ipakita ng... sa TV yung nagpapangayan? Pwede naman siguro kaya meron sila executive chess. Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na lang, mahirap lang siya ba makikita mo magulo? Paano mo tutulungan yung mahirap na may maayos ang kanilang buhay?
nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because as shown nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong dun, at the heart of it, is ano yung motivation mo apart from what you have? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila eh, na you want to help the masses, make food prices more affordable, etc., etc. So, and nag-aaway nga, like I said. So, for you, ano talaga yung motivation? What's in it for you? So, poverty. Paghihirapan. Kasi, 21 years na akong nag-dating. From ABS-CBN yan ang wawaw. From TV5 na uwi. Di ba? Well time, big time. Nag-GMA ako ng 7 years. Wait, back here. So, lahat ng binubulong sa akin ng mahirap. Gamot. Pang-paaral ng anak ko. Pang-opera ng asawa ko na liga. It's all about kabuhayan. Eh, kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, hindi na natin iniisip eh. Personal na eh. It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo eh. So, paano itong mga tao to? Yung mga pag-aaway nyo, natutulungan mo itong mga to. Ilang presidente na itumaan, ilang senador na itumaan, ilang congresswoman na tumaan, na bago ba ang buhay na mahirap. Do you realize that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi Malaki ang pera mo sa gobyerno. Malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus. Imagine mo, you have about 110 Filipinos. 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bill ang gusto mong gawin? Yung bill na yan, yun dapat kamukha yung 20%. If ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Sa samahan ng bilihin, every year tumataas ang bahay. And then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose na dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit niyo, saan niyo nakuha yung figure na yun? Kasi yan 30% daw. So pwede mo dagdagan. Pero hindi po ba mahirapan naman yung nagnenegosyo? Kasi maaari na kayo complain sa yung mga negosyante mong kaibigan. Eh, yung negosyante kumikita, yung mahirap pa ng utang. Kung kumikita ka ng piso, ito wala. Nangungutang ito na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na negosyo na kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata. Ako more of the medicines. Sa gamot eh. Yung naiisip ko. Kasi lahat ng mga lumalapit sa'yo, puro gamot, opera. It's more of the health. Kasi nga, kaya nga senior eh. Kuya Well, ito curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame sa lagay na current state ng Philippine politics. Subukan Sa niya tingin niyo, walang sa inyong pinag-aralan assessment, nasa dahil na puro tayo? senador natin. Politika dito sa Pilipinas in Yung mga general. pinag-aralan Sa dami hanggang na ngayon ng mga ang ating nagtanong sa'yo, hirap pa rin wala ang pong ating narinig bayan. na. Ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is Ito going? kahit walang pinag-aralan matagal nang tumutulong. Kanya-kanya eh. Pag may bagyo at Personal kalamidad, interest. If you're a good servant, sariling buhay dapat ibinibigay. hindi yung pang-personal na ano. Gusto ko. Subukan natin to. Talagang, how many percent ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? Yung, ako ay mahirap na baka marami.